Hello mga kapatid. Maayong hapon ka na tong tanan, humanami og prepare for the Sabbath. Nag-relax na lang ko. Kay kapoy jud ko og panghinlo pero humanag yod mi og prepare for the Sabbath. Praise the Lord. May naay nangutanan ako mga kaigsunan, may nagtanong sa akin kung maligtas ba daw ang kumakain ng karne at hindi po mag-vegetarian. So, napakahalaga po na tanong mga kapatid, and kinakailangan po natin na sagutin gamit po ang inspiration ng Panginoon. Ngunit, bago po natin yan sasagutin, dalhin ko muna kayo mga kapatid sa Old Testament time. Sa ancient time mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapatayo ng mga propeta. At ang mga propeta, according to Amos 3:7, doon sa kanila ay binibigay yung katotohanan, yung mensahe ng Panginoon, and kung ano yung sasabihin nila ay talagang dapat maniwala yung mga tao at susunod din sila. Dahil kung hindi po nila susundin, then they are disobedient po. Di ba po mga kapatid? At alam natin yan, lahat yan na talagang marami ang mga namatay noon because of their disobedience. At ito pa, isa din ito sa dahilan kung bakit inalaw ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon yung Babylon na mag-conquer sa Kingdom of Judah, yung 2 tribes. At saka pinahintulutan din ng Panginoon yung Kingdom of Assyria na mag-conquer din sa 10 tribes, yung Kingdom of Israel. So, nangangahulugan mga kapatid na talagang yung mga disobedience sa propeta noon ay hindi po talaga maliligtas mga kapatid. So ganun din ngayon mga kapatid. Alalahanin po natin yung paglabas ng mga Israelites sa Egypt, and merong mga command ang Panginoon sa propeta kay Moses, at kung sino yung tahasan na hindi talaga susunod sa propeta, kasi nga yung salita ng propeta ay hindi yun sarili niyang salita mga kapatid. Salita yun ng Panginoon, binigay ng Panginoon sa propeta. Ang gawain ng propeta, ipapaalam ito sa mga Israelita, mga tagasunod ng Panginoon, sa bayan ng Panginoon. Then, ang response po dapat ng bayan ng Panginoon ay susundin po nila. So, yung lalabag or yung hindi po susunod ay mga disobedient po, hindi against sa prophet but against God. Disobedient po sila sa Panginoon. Sana malinaw po. Alalahanin din po natin yung experience sa panahon ni Noah. Ang spokesperson ng Panginoon nung time na yon ay si Noah po, 'di ba mga kapatid? At lahat ng mga tao na hindi sumunod sa instruction ng Panginoon through kay Noah ay hindi po talaga naligtas. Another na naman po mga kapatid, nung sa panahon ni Jesus Christ, lahat ng mga Hudyo, si Christ mismo ang nandito sa lupa at nagdala ng mensahe, a message of salvation, the gospel po mga kapatid. At lahat ng mga hindi nakinig sa Kanya, hindi sumunod sa Kanya, ay talagang hindi din po talaga naligtas mga kapatid. Ganon din sa ating panahon ngayon mga kapatid. Lahat po ng hindi susunod sa sinabi ng Panginoon through sa prophet, din hindi din po maliligtas. Kasi po,
unfair naman po mga kapatid kung ililigtas ng Panginoon yung mga unfaithful ngayon, and yung mga unfaithful noon ay hindi po sila niligtas ng Panginoon. Di ba po maging unfair ang Panginoon? So, during sa pag-resurrect sa kanila, pag malaman ng mga unfaithful na mga noong unang panahon na na-save yung mga unfaithful din ngayon, then talagang gamitin yon, mismo si Satan gagamitin niya against sa Panginoon. Bakit ililigtas niya yung mga unfaithful ngayon sa propeta, ngunit ang Panginoon ay pumatay or pinatay niya yung mga unfaithful noong unang panahon. So talagang hindi po ganun ang Panginoon mga kapatid Kung paano yun niya, kung ano yung prinsipyo niya nung unang panahon ay hindi yun nababago sa ngayon mga kapatid. So kung ang Panginoon ay nag-judged sa mga unfaithful noon, ganun din ngayon mga kapatid. Napaka-unfair po ng Panginoon kung kanyang ililigtas ang mga unfaithful ngayon na hindi po sumusunod sa propeta ng Panginoon. And alam natin yan mga kapatid na merong propeta ang Panginoon. Sa kanila po binibigay ang mensahe ng Diyos. At sa ating panahon, from 1844, ay si Sister Ellen White yon mga kapatid. Di ba po? Ngunit, kasi dahil po sa hindi po natin binasa ang lahat ng writings ng Spirit of Prophecy, kasama din ang Biblia natin ay hindi din po natin binasa lahat, hindi din po natin nalaman na hindi lang pala si Sister Ellen White ang pinadala ng Panginoon or pinatayo ng Panginoon as His messenger or as His prophet po. Kaya hindi din po natin alam na meron palang kasunod ni Sister Ellen White na messenger. Ngunit kung binasa lang po talaga natin ang ating buong Biblia at ang buong writings ng Spirit of Prophecy, malalaman din po natin mga kapatid. So, again, yung tanong ng ating kapatid na maligtas ba yung doon ako sa patuloy mga kapatid hindi niya sinabi na magpatuloy na kumain, but dadagdagan ko siya, yung mga tao, mga Seventh Day Adventists na matapos po nilang mapakinggan yung mensahe ng health reform at talagang tahasan po nila, willfully po nilang i-reject ito mga kapatid, then hindi po talaga maliligtas. According sa inspiration po yon mga kapatid, hindi po yon akin. Kasi wala talagang maligtas na sumusuway sa sinabi ng Panginoon through sa propeta po. Sana malinaw mga kapatid. Ang government kasi ng Panginoon dito sa lupa after mahulog ang tao sa kasalanan ay ang Panginoon mangungusap siya or magpapaalam siya sa kaniyang mga katotohanan, sa kaniyang liwanag through sa medium na ang mga propeta yon. Sana malinaw po. Through sa prophet kasi nga hindi na siya at first kasi before nahulog ang tao sa kasalanan, yung hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan again, ay ang Panginoon mismo, si Christ mismo face to face makipag-usap sa tao. Even the angels themselves ay makipag-usap sa tao face to face talaga mga kapatid. Ngunit nung nagkasala na ang tao, na ilayo po tayo through our sin, meron ng gap po. Yun po yung namagitan sa atin at sa Panginoon at hindi na po siya makalapit sa atin at makipag-usap face to face. Hindi na niya tayo pwedeng lapitan face to face kasi nga mamamatay po tayo mga kapatid. So ang ginawa ng Panginoon,
merong medium. Gumamit po siya ng medium na kung saan malalaman na natin kung ano yung will ng Panginoon, and that's through the prophets po, mga kapatid. So kaya meron siyang mga propeta na pinapatayo sa tiyan pa lang, hinuhubog na sila ng Panginoon, na talagang paglabas nila, this person, this kid, this baby ay pag nasa tamang edad na siya, ay gagamitin ng Panginoon as prophet po. Sana malinaw, mga kapatid. At doon sa kanila binibigay ng Panginoon yung will niya. At hindi yun sarili lang nila. Kanila pong own understanding, own opinions, own message, hindi po, mga kapatid. But God's message, God's opinion, God's ideas, God's thoughts, at binigay ng Panginoon sa propeta. At ang ninanais ng Panginoon ay tatanggapin yon ng mga tao. Ang problema ngayon, mga kapatid, hindi na po tayo naniniwala sa mga propeta. Pinapalitan or nilalagay ni Satanas sa ating puso na hindi kailangan maniwala sa propeta. Instead, maniwala sa mga tao na tinitingnan natin na nagsasabi din ng totoo. In other words, naniniwala po tayo, nilalagay niya sa ating mga puso at isipan na hindi importante na maniwala sa propeta, basta naniwala ka sa mga tagapagturo, mga pastors, ministers, leaders, or kahit na sino. At yung propeta po, mga kapatid, ay naialis na po sa ating isipan. Yung mga salita ng mga propeta ay napawalang bisa na po, mga kapatid, or walang halaga. Nakakalungkot po ang sitwasyon, lalo na sa loob ng ating iglesia, kasi meron tayong pinaniniwalaan na propeta, ngunit ang kaniyang mga sinasabi ay hindi po natin pinaniniwalaan, mga kapatid. At hindi din po natin sinusunod. Kasi nasa isipan natin or pinapakain sa atin na okay lang na wag yang sundin. Okay lang. Kasi ano lang naman yan eh. Yung sinasabi nila, ano ba yun, mga kapatid? Payo lang naman. Yung payo, pwede sundin, pwede din daw hindi sundin. Ay, grabe, no? May payo ba na hindi sundin? Hindi pwedeng pwede lang na hindi sundin, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita noon na hindi pwede hawakan ang Ark of the Covenant, nung hinawakan ito ni Uza, mga kapatid, anong nangyari po sa kanya? Di ba po namatay siya? Another po, yung nangyari kay King Saul, mga kapatid. Nung yung command ng Panginoon through kay Prophet Samuel na patayin niya ang lahat ng may buhay, kasama na dun ang yung mga animals, nung hindi po niya sinunod yon, ano po ang nangyari? Di ba po nireject siya ng Panginoon at pinalitan ni David? At ang una po niyang kasalanan, mga kapatid, ay, alam niyo ba kung ano yung unang kasalanan nila? Ni King Saul, mga kapatid, yung nag-offer siya ng sacrifice, instead na yung propeta lang ang gagawa nun, or yung priest. Kasi nga si Samuel nung time na yun, mga kapatid, ay priest siya, prophet, at judge po siya. So, tatlong title po, or tatlong office po ang hinahawakan po ni Samuel nung time na yon: priest, prophet, and judge.
ng Israel. Grabe mga kapatid, no? At ang priest lang kasi ang may karapatan na mag-offer ng sacrifice nung time na yon. Ngunit, hindi nakapaghintay si King Saul. Ang ginawa po niya mga kapatid, ano po ba? Naalala niyo mga kapatid? 'Di ba siya yung nag-initiate na mag-offer ng sacrifice kasi hindi siya makapaghintay or hindi po siya nakapaghintay. At ano pong nangyari sa kanya mga kapatid? Yun po yung simula ng pag ano ba, pag layo ng presence ng Panginoon sa kanya. Lalo na yung nung second command na naman ng Panginoon through kay Samuel na patayin niya ang lahat ng mga may buhay dun sa tribe na kanila pong kalaban nung time na yon. Ang nangyari po mga kapatid ay hindi po niya pinatay yung king at saka yung may mga animals na kanya pong tinira. Kasi nga, yung reason niya ay i-offer niya as a sacrifice. Parang sa tingin po natin mga kapatid, no, ay mabuti naman yung pakay niya. Pero bakit kaya hindi tinanggap ng Panginoon? Ano po kaya mga kapatid? Dahil po own ways niya yon at own thoughts. Hindi po thoughts and ways ng Panginoon. Hindi yun command ng Panginoon. So, kung ganun din sa ating panahon ngayon mga kapatid, merong mga explicit or plain command instructions ang Panginoon para sa atin ngayon. And ganun din ang test po sa atin ngayon mga kapatid. Kung susundin ba natin napakaingay. Kung susundin ba natin ng walang murmuring mga kapatid ba? Mahilig kasi tayo gagawa ng mga reason, mahilig mag-reason out, ay okay lang yan kasi gumagawa tayo ng sarili natin na paraan or pamamaraan. Instead na susundin lang talaga kung ano yung command ng Panginoon. Naku mga kapatid, nakakatakot po talaga kung tahasan po nating nire-reject, binabaliwala yung mga sinasabi ng propeta, lalo na sa ating panahon ngayon mga kapatid. Yung third angel's message na binigay ng Panginoon through sa kay Sister Ellen White, at napakaraming instructions po ang Panginoon sa kanya na dapat po nating susundin. Mga payo na dapat susundin. Meron bang nakakabuti or mabuti ba ang resulta kung ang payo ng mga magulang ay hindi susundin ng mga anak? Mabuti po ba ang resulta nun mga kapatid? At kung yung payo ng mga magulang ay hindi susundin ng mga anak, ano pong tawag doon sa mga anak? 'Di ba po rebelde? 'Di ba po disobedient? So kung may payo ang Panginoon through sa propeta, kung hindi din po natin susundin, ano pong tawag po sa atin mga kapatid? Rebelde din po, no? Rebelde, disobedient, yun din po tayo mga kapatid. Kung hindi po natin susundin yung payo ng Panginoon. At napakahalaga na mga payo yun kasi nga Panginoon mismo ang nagbigay po. Hindi po yun para sa kasamaan natin, but para po sa ikabubuti po natin. Ngunit ang problema po mga kapatid kung bakit ayaw nating susundin, kasi mas inuuna natin hindi kasi natin naintindihan na para pala sa ikabubuti natin. Mas binibigyan natin ng halaga kung ano yung gusto natin kesa kung ano yung gusto ng Panginoon na makakabuti sa atin po.
So, nasa sa atin na lang po talaga yung choice kung susundin ba natin yung Panginoon through sa pagsunod sa lahat ng sinabi niya through sa kanyang propeta or hindi po, mga kapatid. Sana buksan ang ating mga puso at isipan at hingin po ang tulong sa Panginoon na instead na sundin natin yung indulgence natin, yung own inclination natin ba, yung gana po natin, mga kapatid, yung gusto po natin, instead na atin yung susundin, susundin po natin yung sinabi ng Panginoon, kasi para po sa ikakabuti po talaga natin yan. Hindi po yan para sa Panginoon, mga kapatid, para po talaga sa atin, lalo na para po sa ating kaligtasan. Sana po naintindihan natin, mga kapatid. Sana po panoorin ito ng ng kapatid natin na nagtanong. Kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, pwede kayong mag-message po sa akin and bibigyan po natin yan ng panahon. At kung nais po ninyo na maintindihan ang lahat ng mga propesiya, meron na po akong na-i-upload sa aking timeline po, mga kapatid. Nasa Reels po makikita ninyo mga prophecies po na upload po natin. Daniel 7, Daniel Daniel 8, chapter 8 po ng Daniel, and then Revelation 13 verses 1 to 18, and Revelation 17, Ezekiel 4, Ezekiel 9, Ezekiel 10, the four classes of the redeemed. Ano pa, Daniel chapter 2, Matthew 20, dami, mga kapatid. Zechariah 4, Zechariah 6, mga prophecies nasa Bible na hindi po natin binibigyan ng pansin. And the history po ng ating iglesia, mga kapatid, panoorin nyo po bakit merong mga Protestants ngayon, saan ba galing sila, bakit merong mga Sunday denominations, mga Protestants na nag-exist ngayon, and bakit sila nauna kesa sa Seventh-day Adventist Church, at bakit merong Roman Catholic Church, kailan po sila nagsimula, paano sila nagsimula, and ito din yung ating church, paano nagsimula, mga kapatid, at kailan nagsimula. Maintindihan po natin yan lahat. The 2,300 years prophecy, mga kapatid, panoorin nyo po. At more pa po, nasa timeline ko po, hahanapin nyo lang, mga kapatid, at panoorin nyo po na may mapagkumbabang espiritu. Nasa panahon na po tayo, mga kapatid, na hanapin po ang buong katotohanan. Ang promise ng Panginoon through sa Holy Spirit ay i-guide po tayo into all truth. So, hindi po yan part lang ng Biblia, mga kapatid, ngunit all truth talaga. It means na ang will talaga ng Panginoon or ang pakay ng Panginoon, ang ninanais ng Panginoon ay i-lead po talaga tayo into all truth. So, buong katotohanan na talaga, mga kapatid. And nasa sa atin yan kung ninanais ba natin ito, hinihingi ba natin ito sa Panginoon, or we feel rich po. Iniisip natin na hindi na kinakailangan. So, kung yan po ay nasa isip natin na hindi po talaga tayo i-lead into all truth, kasi nga, kontento na tayo, mga kapatid, nagiging kontento, we feel self-sufficient, enough na yung nalalaman natin. Kaya instead na madala po tayo, ma-lead po tayo through sa Holy Spirit sa buong katotohanan, ay hindi na po yun gagawin ng banal na Espiritu, mga kapatid, kasi hindi na naman natin ninanais ang buong katotohanan. Yun lang po kasi yung humihingi ng Panginoon sa lahat ng katotohanan. Yun lang po sila ang i-guide ng Panginoon into all truth. So, sana po ating naintindihan, mga kapatid, and
May God bless us all. And sana po aralin po natin ang lahat ng katotohanan habang meron pa po tayong panahon, mga kapatid. So, ayun po, hanggang dito lang po ako, and may God bless us. Again, kung meron po kayong mga katanungan, i-message nyo lang po ako or mag-comment po kayo. May God bless us.